Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, February 26. And ang topic po natin ngayon is paano lumalim sa Biblia, special series 2 of 10 ng ating series about covenant. And ang ating topic for today is covenant of redemption. So kahapon is yung introduction ng covenant, ngayon po is covenant of redemption. And ang scripture po natin for today is Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. Sabi ko po, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. So, dito po makikita natin or explain ko po muna pala yung konsepto ng redemption. So, redemption daw po is an internal agreement within the Trinity in which the Father decreed the salvation of the believers. The Son willingly agreed to redeem them through His life, death, and resurrection. And the Holy Spirit committed to applying this redemption. So, ibig sabihin daw po ay paliwanag po dito is dito natin makikita na bago pa man daw po likhain yung mundo, pinili na po tayo ng Diyos para sa kaligtasan. So, hindi ito nakabatay sa ating gawa, kundi sa kanyang biyaya po, yung binigay niya po sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Tayo po ay naging anak ng ating Panginoong Diyos. So, ang teaching po natin for today is the Father plans our redemption. Ibig sabihin po, hindi po nakabatay po sa gawa natin, sa ating works. So, Jesus Christ accomplishes our redemption dahil nga po ang ating Panginoong Jesucristo kung sumunod sa 10 Commandments na wala siyang nilalabag, na-redeem niyo po tayong lahat. So, the Spirit applies our redemption. Of course, yung Santong Spirito po yung nag-guide sa atin palagi. Yung lalo na po tayo mga believers, nakatanggap po ng blessings ng salvation. So, teachings po, applications is natin ngayon for today is tanggapin ang pagpapala ng pagtubos. Dahil kay Kristo po ay tayo pinatawad. So, itinuring na banal at nagkaroon ng bagong buhay. Yakapin po natin ang katotohanan ito na at huwag hayaang ang guilt o ang takot ay pigilan lumapit tayo sa ating Panginoon. So, maging mapagpasalamat rin po tayo at magmahal bilang anak ng ating Panginoon. So, be grateful and loving as God's adopted children. And third application po is ilaan natin ang ating buhay sa paglingkod sa Diyos. Kasi kung tunay nating nauunawaan ang kaligtasan, so dapat po tayong tumugon sa pamamagitan ng pagsunod at paglilingkod. So ito po ay maaaring sa pamamagitan ng pagbahagi ng salita ng Bible, pagtulong sa iba, and pamumuhay ng may kabanalan. So, ayan na po, ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, February 26. Sana po ay maraming natutunan. See you all tomorrow. Ayan na po, and God bless.